Isang mapagpala po na umaga sa ating lahat. Tayo po ay muli na namang makapakinig ng salita ng Diyos. At nais ko pong basahin ang ating pong banal na kasulatan na ating pong tatalakayin ngayon pong umaga sa Roma Kapitulo 8. Romans chapter 8 verse number 5 hanggang 8. Basahin ko po. For they that are after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. Because the carnal mind is enmity against God. For it is written, it is not subject to the law of God, neither indeed can be. So then, they that are in the flesh cannot please God. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito. I-bless you po ang aming short devotion at ito po ang aming dalangin. In Jesus' name I pray. Amen. Okay. So dito po sa ating binasa, mga kaibigan, mga minamahal. So dito po sa ating pag-aaral na ito, pinamagatan po natin, who can please God? Sino ang makakapagluwalhati sa Diyos, makakapagbigay kaluguran sa Kanya? Kung dito po sa ating binasa, ayon po dito, ang makakapagbigay lamang po ng kaluwalhatian sa Diyos, yamang yun po ang gusto ng Panginoon sa atin, ay ang makapagbigay kaluwalhatian, kaluguran sa Kanyang harapan. Kaya po, dito sa ating binasa, ang sabi dito, sa verse 5, for they that after the flesh do mind the things of the flesh, but they that are after the Spirit, the things of the Spirit. Okay? So yung pong mga namumuhay ayon sa laman ay ginagawa ang mga bagay patungkol sa laman. So hindi sila makakapagbigay kaluguran sa Panginoon, kundi po yung mga lumalakad ayon sa Espiritu na siyang tanging gagawa ng mga ukol sa Espiritu. So kaya sila po ang makakapagbigay kaluguran sa Diyos. Sabi nga po dito sa verse number 8, so then they that are in the flesh cannot please God. Kaya po kung tayo ay carnally minded, hindi po natin naluluwalhati ang Diyos. Hindi natin nalulugod siya. So para malugod po natin ang Panginoon, be spiritually minded. So number 1, those who spiritually minded. So, yun po ang makakapagbigay sa Diyos. Yung po mga spiritually minded, hindi po karnal. Ang pagpapalaga ay hindi makasanglibutan, hindi makalaman, hindi po mga bagay patungkol sa Espiritu. Okay, kaya po yung mga karnal na Kristiyano, namumuhay sa laman, worldly, walang ibang inisip kundi pang sarili, mga material na bagay, pagkakakitaan, pero walang panahon sa Diyos. Okay, worldly, carnal, you can't please God. Okay, but number 2, na makakapagbigay kaluguran sa ating Panginoon ay ang mga taong may pananampalataya sa Diyos. So, tingnan po natin ang banal na kasulatan dito po sa aklat ng Hebrews, chapter 11, verse number 6. But without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. So kaya po makikita natin dito, may mga Bible character po dito na binanggit na nag-exercise po ng faith sa Diyos. May pananampalataya sa Panginoon kahit mahirap, kahit sa kamatayan, kahit sa isang bagay na walang alam kung ano ang pwedeng mangyari sa kanila, as long as sila po ay inutusan ng Diyos, they obey God. So they have faith in God. So sila ay nagtiwala sa Panginoon. Kagaya po nitong si Abraham, okay? Si Abel, okay, nakapag-sacrifice, excellent sacrifice po ang nagawa niya, hindi pangkaraniwan, because of faith. So si Enoch, before he was translated, okay, siya po ay may testimony. Sa verse number 5, he had testimony, doon po sa bandang dulo, he had this testimony that he pleased God. So therefore, ito pong si Enoch was a man of faith. So kaya po
please po siya sa Panginoon. Dahil ang sabi ng Bible, kung wala kang pananampalataya, imposible na maluwalhati mo ang Diyos. Imposible na ma-please mo ang Panginoon. Hindi po natin mapiplease ang Panginoon sa maraming mga bagay, liban na lang na ikaw ay may pananampalataya sa Diyos. So kaya po ang Diyos po naghahanap ng taong merong pananampalataya sa Kanya. Pananampalatayang lubos, buong puso na pananalig, na tanging sa Kanya lamang umaasa. Sa Kanya po nakadepende ang Kanyang buhay, ang Kanyang pagkilos, ang Kanyang kinabukasan. Okay? Kagaya po ni Abraham, siya po ay sumunod sa Panginoon, iniwanan niya ang kanyang sariling lupain, yung kindred, but dahil po sa pagsunod niya, he was blessed by God, at siya po ay pinagpala ng Panginoon sa maraming mga bagay. Kaya po, tayo ay sumunod lang sa Panginoon, kahit mahirap ang pinagagawa ng Diyos, sunod lang tayo. Dahil pag tayo may pananampalataya sa Panginoon, walang mahirap. Lahat po yan, kaya natin pagtagumpayan dahil may pananampalataya sa Diyos. Si Cain nga, nagawa niya po ang mahirap na bagay, pero nagawa niya po ang mag-offer ng excellent sacrifice. Okay? At si Abraham, nagawa niyang sumunod sa Panginoon dahil sa pananampalataya. Okay? In-offer niya ang kanyang anak. Pero alam niya na ang Diyos ay magpo-provide ng substitute sa kanyang anak. Okay? And that is Jehovah Jireh. God will provide. Because of faith, lalo niyang nakilala ang Panginoon. Alam niyo po, pag tayo ay nagtiwala sa Panginoon, lalo tayo nag-exercise ng pananampalataya sa Diyos. Lalo tayong i-bless ng Diyos. Salamat po. Pagpalain tayo ng Panginoon. Okay, so tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, kapangyarihan sa lahat, maraming salamat po. Pagpalain niyo po ang devotion na ito na amin pong narinig. Mag-exercise po kami ng faith kahit sa anumang sitwasyon ng buhay. Magtiwala. In Jesus' name I pray.